Isang grupo ng mga Nazi ang pumasok sa isang bahay. Natuklasan nilang may pamilyang Hudyo na nagtatago sa ilalim ng sahig. At bigla, ilang sandali pa, may isang nakaligtas. Isang batang babae na babalot ng dugo, umiiyak at tumatakbo palayo. Lumabas ang leader ng Nazi. Itinutok niya ang baril sa batang tumatakas. Pero malayo na ito. Sumigaw siya. Hanggang sa muli, Shoshana. Lumipas ang ilang taon. Bumalik si Shoshana sa Paris. Ngayon, siya na ang may-ari ng isang maliit na sinehan. Sa simula, mukhang normal ang lahat. Dumadagsa ang mga tao. Pati mga matataas na opisyal ng Nazi nanonood doon. Pero may lihim si Shoshana. Isang plano. Isang paghihiganti. At bago matapos ang pelikula, biglang nagbago ang screen. Lumabas ang mukha ni Shoshana. Nakangiti, parang nananaig. Ito ang mukha ng paghihiganti ng isang Hudyo. At bigla, sumiklab ang apoy sa loob ng sinehan. Kasunod nito, lumabas ang mga armadong lalaki at pinaulanan nila ng bala ang buong lugar. Sa isang iglap, naging apoy at puro dugo ang sinihan. Balikan natin ang war action movie na Inglourious Basterds. Isang kwento ng paghihiganti, lihim na misyon, at ng isang batang babae na nagkaroon ng pagkakataong pabagsakin ang pinakamakapangyarihang leader ng Germany sa isang gabi ng apoy, dugo at hustisya. Hindi lang si Shoshana ang may matinding galit sa mga Nazi. May isa pang lalaki, isang matapang at mabagsik na opisyal ng hukbong Amerikano. Siya ay si Lieutenant Aldo Rain. Kilala rin siya bilang Aldo the Apache. Tinipon niya ang 8 sundalong Amerikanong Hudyo. May isa silang misyon, maghasik ng takot sa mga German. Para sa kanila, hindi sapat ang pumatay lang. Kailangan nilang mag-iwan ng alamat. Malinaw ang utos ni Aldo. Bawat isa sa inyo, may utang sa akin. 100 ng Nazi. Sila ang tinatawag na The Bastards. Matapos ang isang operasyon, nahuli nila ang 3 sundalong German. Gusto nilang malaman kung nasaan ang iba pang kampo. Pero matigas ang leader. Ayaw niyang magsalita. Kahit anong gawin nila, hindi siya bumibigay. Kaya gumawa si Aldo ng ibang paraan. Tinawag niya ang pinakakinatatakutan nilang kasama, si Donnie Donowitz. Mula sa madilim na lagusan, dahan-dahang lumabas si Donnie. May hawak siyang baseball bat. Bawat hakbang niya, parang huling tunog na maririnig ng isang tao bago siya mamatay. Siya ang kilala bilang The Bear Jew. At nang hindi pa rin magsalita ang sarhento, umaalingaw-ngaw ang hampas. Nayanig sa takot ang natitirang mga kasama niya. Sa wakas, may isang sundalo ang bumigay. Nagsalita siya. Ibinigay niya ang impormasyon na kailangan ng mga bastards. Dahil sa kanyang kooperasyon, hindi siya pinatay. Pero hindi ibig sabihin noon ay malaya na siya. Inilabas ni Aldo ang kanyang kutsilyo. At doon, inukit niya ang isang malaking simbolo sa noo ng sundalo, isang swastika, isang marka na hindi na kailanman mabubura. Mula noon, bawat sundalong Germans na pinapalaya ng mga bastards ay umaalis na may parehong marka, isang permanenteng paalala na minsan silang naging bahagi ng pinakamalupit na rehimen sa kasaysayan at kumalat ang kanilang kwento. Mas malawak, mas mabilis, hanggang makarating kay Adolf Hitler mismo. Personal niyang kinausap ang sundalong nakatakas at nang makita niya ang marka sa noo nito, nagngit-ngit siya sa galit. Sa galit, nagbigay siya ng utos, hulihin si Aldo Rain at ang kanyang grupo. Samantala, may isang tao sa likod ng mga Nazi, ang pinakamapanganib sa lahat, si Colonel Hans Landa. Hindi siya kinatatakutan dahil sa galit, hindi rin dahil sa dahas, kundi dahil sa kanyang katalinuhan at kakaibang kalmado. Dahil sa husay niyang manghuli ng mga Hudyo, tinawag siya ng marami na The Hebrew Hunter. Year 1941. Dumating siya sa bahay ng isang magsasakang Pranses. Tahimik ang lugar. Kasama ng magsasaka ang kanyang 3 anak na babae. Isang payapang buhay na malapit ng masira. Mahinahon siya magsalita. Parang walang masamang balak. Umupo siya at humingi ng isang baso ng gatas. Simple lang ang simula ng kanyang pag-uusap. Pero unti-unti, lumalalim ang tensyon. Tahimik ang buong silid. Tanging tunog lang ng paghinga at pag-inom ng gatas ni Colonel Hans Landa. Habang nagsasalita siya, may kakaibang bigat ang bawat salita. Parang may hinahanap at alam na niya ang sagot. Tinanong niya ang magsasaka at nangakong hindi gagalawin ng mga sundalo ang kanyang pamilya kung makikipagtulungan siya. Doon nagsimulang kabahan ang magsasaka. Ramdam niya, may mali. Koronel, maaari ba akong magsigarilyo? Mahina niyang tanong. Ngumiti si Landa. Maaari naman. Bahay mo ito? Maging komportable ka? Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, isang madilim na lihim ang unti-unting lumalabas. Sabihin mo sa akin, mahinahon niyang tanong, may mga Hudyo bang nagtatago dito sa bahay mo? Napahinto ang magsasaka. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Hindi siya agad nakasagot. Sa ilalim ng sahig, nakatago ang isang pamilya. Tahimik, pinipigilan ang paghinga. Ngayon, mahina pero malinaw na sabi ni Landa, ayon sa mga dokumentong hawak ko, natuntun na ang lahat ng pamilyang Hudyo sa lugar na ito. Saglit siyang tumigil, maliban sa pamilya Dreyfus.
Bigla niyang itinaas ang tingin. Parang naglaho sila. Lumapit siya ng kaunti. At ikaw, ano ang narinig mo tungkol sa pamilya Dreyfus? Napahinga ng malalim ang magsasaka. May narinig akong usap-usapan. Mahina niyang sagot. Ngumiti si Landa. Mas lalo siyang natuwa. Gusto ko yan. Mga chismis. May nagsasabi, patuloy niya, na nakatakas na sila papuntang Spain. Tahimik sandali si Landa. Pagkatapos, maari ba akong magsindi? Tanong niya. Ngunit sa halip na maliit na sigarilyo, hinugot niya ang isang mas malaking pipa. Dahan-dahan niya itong sinindihan. Muling nagsalita si Landa ng mas mabagal, mas malinaw. Alam mo, napakahusay kong manghuli. Ngumiti siya. Pero ang ngiting iyon, hindi nakakapagpanatag. Sa wakas, napaiyak ang magsasaka. At dahan-dahang tumango. Tinuro niya. Ang sahig, isang iglap, nagbago ang lahat. Tinawag ni Landa ang kanyang mga sundalo. Humakbang sila papasok, itinuon ang mga baril. At bigla, pinaulanan nila ng bala ang sahig. Sa ilalim, nawasak ang katahimikan. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, may isang nakaligtas. Isang batang babae, si Shoshana. Duguan ang damit niya. Takot ang nasa mga mata habang siya ay tumatakbo palayo. At mula sa bahay, lumabas si Hans Landa. Tinitigan siya mula sa malayo. Itinaas ang baril pero hindi siya nagpaputok. Ngumiti lang siya at sumigaw hanggang sa muli, Shoshana! At doon nagsimula ang kwento ng paghihiganti. Makalipas ang 4 na taon, isang sundalong German ang lumapit sa isang babae na abala sa pag-aayos ng mga letra sa harap ng sinehan. Napakaganda ng sinehan na ito, sabi ng sundalo. Ngumiti ang babae. Salamat sa pagpapalabas ng mga pelikulang German, dagdag ng sundalo. At maaari ko bang malaman ang pangalan mo? Inilabas ng babae ang kanyang pasaporte. Binasa ito ng lalaki. Emmanuel Mimieux, sabi niya. Napakagandang pangalan, dagdag ng sundalo. Ako naman si Frederick Zoller. Ngumiti lang ang babae. Samantala, ipinatawag ang isang British lieutenant, si Archie Hicox, para sa isang mahalagang pagpupulong. Bukod sa pagiging sundalo, isa rin siyang eksperto sa kultura at pelikulang German. Kaya naman, siya ang perpektong tao para sa isang espesyal na misyon. Ang codename nito, Operation Kino. Sinimula ng briefing. Sa loob ng 3 araw, magdaraw si Joseph Goebbels ng isang engrandeng premiere ng kanyang bagong pelikula sa Paris. At dadalo rito, halos lahat ng matataas na leader ng Germany. Napangiti ng bahagya ang opisyal. Sa madaling salita, nasa iisang basket ang lahat ng bulok nilang itlog. Tumingin siya ng diretso kay Archie. At ang layunin ng Operation Kino, pasabugin ang basket. Tahimik nang ngumiti si Archie. Walang alinlangan. Agad siyang sumang-ayon. Para masimulan ang plano, kailangan makipag-ugnayan ni Archie sa isang lihim na grupo sa France. Isang grupong kinatatakutan ng mga German, ang The Bastards. Kailangan din nilang makontak ang isang secret agent, ang sikat na actress na si Bridget von Hammersmark. Siya ang susi para makapasok sila sa loob ng sinihan. At kung magtatagumpay ang plano, pwedeng matapos ang digmaan sa isang iglap. Samantala, sa kabilang panig ng kwento, muling nakita ni Frederick Zoller si Emmanuel. Nasa isang French bistro sila. Lumapit si Zoller, ngunit hindi interesado si Emmanuel. Tahimik sandali si Frederick, pero bigla may mga sundalong lumapit sa kanya. Humihingi ng autograph. Nabigla si Emmanuel. Napatingin siya at napaisip. Sino ka ba talaga? Tanong niya. Ngumiti si Frederick. Sa pagkakataong iyon, alam niya, nakuha na niya ang atensyon ng babae. Nagsimulang magbago ang takbo ng kanilang kwento. Ipinaliwanag ni Frederick na isa siyang bihasang sniper ng hukbong German. Sa loob lamang ng 3 araw, nakapatay siya ng mahigit 250 kalaban. Dahil dito, naging pambansang bayani siya. At para mas lalo pa itong ipagmalaki, gumawa ang mga Nazi ng isang pelikulang propaganda tungkol sa kanyang buhay, ang pamagat, Nation's Pride. At siya mismo ang gumanap bilang sarili niya. Napatingin si Emmanuel. Bida ka sa sariling kwento mo? Tanong niya. Ngumiti si Frederick. Gusto ni Dr. Goebbels na dito sa Paris ganapin ang premiere, sagot niya. Kaya tumutulong ako sa paghahanda. At sa isang iglap, nagbago ang lahat. Nang marinig ni Emmanuel ang pangalang iyon, Dr. Goebbels, ang kanang kamay ni Hitler, isa sa pinakamapanganib na tao. Good luck sa premiere mo, mahinahon niyang sabi. Sana maging maayos para sa'yo. Pero hindi na siya nagtagal. Mabilis siyang umalis. Iniwan si Frederick, naguguluhan at nagtataka. Kinabukasan, may isang itim na kotse ng Nazi ang huminto sa harap ng sinehan. Lumabas ang isang German officer, si Major Hellstrom. Sumama ka sa amin, maiksin niyang sabi. Binuksan ng driver ang pinto ng sasakyan at pinapasakay siya. Nagulat si Emmanuel. Hindi niya alam, may nagawa ba siyang mali? Nahuli na ba siya? Wala siyang choice.
Sumakay siya. Dinala siya sa isang mamahaling restaurant. Pagpasok niya, isang malaking mesa ang agad niyang nakita. At doon, nakaupo si Dr. Joseph Goebbels. Kasama niya si Frederick Zoller. Salamat at dumating ka, ngumiting sabi ni Frederick. Hindi ako sigurado kung tatanggapin mo ang aking imbitasyon. Napakunot ang noo ni Emmanuel. Imbitasyon? Tanong niya. Tumingin si Goebbels kay Frederick. Siya ba ang babaeng sinasabi mo? Oo, mabilis na sagot ni Frederick. At maayos niya itong ipinakilala. Ngumiti si Goebbels. Gusto kong makasama sa tanghalian ng bida ng pelikula ko. Saglit siyang tumigil. Pero mukhang naging abala siya dahil sa'yo. Tahimik si Emmanuel. Hindi siya makapagsalita. Sa loob-loob niya, alam niyang delikado ang sitwasyon at ang bawat salita maaaring magbunyag ng kanyang lihim. Doon, ipinaliwanag sa kanya ang lahat. Gusto ni Frederick na sa sinehan ni Emmanuel gaganapin ang premiere ng kanyang pelikula. Nagulat si Emmanuel. Hindi niya ito inaasahan, ngunit hindi agad pumayag si Goebbels. Gusto muna niyang makita ang sinehan. Ilan ang VIP seats mo? Tanong niya. 3, maingat na sagot ni Emmanuel. Nakunot ang noo ni Goebbels. Masyadong maliit kumpara sa ibang sinehan. Pero hindi sumuko si Frederick. Dapat, eksklusibo ang event. Giit niya, para lang sa mga German. Mas kakaunti ang bisita, pero mas espesyal. Piling-pili ang makakapasok, napaisip si Goebbels, tahimik ang mesa. Sige, pumayag siya. Isang desisyon na nagpabago sa takbo ng buong kwento. Habang tahimik na nakaupo si Emmanuel, biglang sumigaw si Goebbels. Landa, nandito ka na pala. Sa isang iglap, naniga si Emmanuel. Parang nawala ang kanyang hininga. Pilit niyang kinokontrol ang sarili, pero ramdam niya, bumabalik ang kanyang nakaraan. Ang batang si Shoshana na minsang tumakbo para sa kanyang buhay. Tapos na sana ang usapan, pero biglang nagsalita si Landa. Sandali, hindi niya hinayaang umalis si Emmanuel. Lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso. Umupo siya sa tabi ni Emmanuel. At humigop ng gatas, parehong eksena. Gaya ng nangyari noon, malumanay ang kanyang boses. Pero matalim ang bawat tanong. Paano ka nagkaroon ng sinihan? Pinilit maging kalmado ni Emmanuel. Minana ko po ito sa tiyahin at tiyuhin ko. Namayapa ang tiyuhin ko dahil sa digmaan at nagkasakit naman ang tiyahin ko. Tahimik si Landa. Titig na titig, parang binabasa ang bawat galaw niya. Napakalungkot naman, mahina niyang sagot. Patuloy ang pagtatanong ni Landa. Alam niya na may kasama si Shoshana na isang itim na lalaki, isang projectionist na nagtatrabaho sa sinihan. Maari bang ikaw na ang magpatakbo ng projector? Tanong ni Landa. Sa tingin ko, hindi ito magugustuhan ng ministro. Isang negro, ang magiging dahilan ng tagumpay ng event, mas lalong nanikip ang dibdib ni Shoshana. Tumangulang siya. Tumayo si Landa at umalis. Naiwan si Shoshana, nag-iisa at nanginginig pa rin sa tindi ng tensyon. Huminga siya ng malalim. Samantala, sa isang maliit na nayon sa France, nandoon sina Archie Hicox at ang grupo ni Aldo. May nakatakda silang pagkikita. Ang isang sikat na aktres at secret agent, si Bridget von Hammersmark. Isang tagong lugar, handa na si Archie. Naka-uniforme siya bilang isang German officer. Kasama niya ang 2 pang tauhan ni Aldo. Sa loob ng isang basement bar, may 5 German soldiers na umiinom at nagsasaya. Maingay, taliwas sa inaasahan nila. Doon nila nakita si Bridget. Lumapit si Bridget sa mesa ng 3 lalaki. Binati niya sila, parang matagal na magkakilala. Natural ang galaw, walang kahina-hinala. Tahimik ang paligid, pero ramdam ang tensyon. Alam ng grupo, delikado ang sitwasyon. At anumang oras, pwedeng may mangyaring masama. Mahina ang boses ni Bridget. May bagong balita, nagbago ang lokasyon ng premiere. Saglit siyang tumingin sa paligid. Tinitiyak na walang nakikinig. At may mas malaking balita, dadalo si Hitler. Sa isang iglap, lumaki ang nakataya, isang napakalaking pagkakataon para maisakatuparan ang kanilang misyon. Habang tahimik na ipinapaliwanag ni Bridget ang plano, biglang lumapit ang isang lasing na sundalo. Maingay, magulo, gustong magpa-autograph. Pinirmahan ni Bridget ang isang panyo, umaasang aalis na ito. Pero hindi pa rin siya tumigil. Patuloy ang panggugulo. Napuno na si Archie. Sobra ka na, galit niyang sabi, sa wikang German. Tandaan mo, sundalo ka lang. Para ito sa mga opisyal, bumalik ka sa upuan mo. Sa sandaling iyon, nag-iba ang hangin sa bar at unti-unting sumisikip ang sitwasyon. Hindi nila inaasahan na lalo pang gugulo ang sitwasyon. Nandoon pala si Major Hellstrom, ang parehong lalaking sumundo kay Shoshana sa sinehan. Napansin niya may kakaiba sa kilos ni Archie at lalo na sa accent nito. Lumapit sa mesa, tumitig, napansin ko ang accent mo, malamig niyang sabi, at kakaiba ito. Saan ka ba talaga galing, Captain? Sa sandaling iyon, lalo pang tumaas ang tensyon. Parang tumigil ang oras. Pinilit ni Archie na kontrolin ang sitwasyon. Gumawa siya ng kwento, maingat pero mabilis. Pero lalo lamang naging interesado si Major Hellstrom. Umupo siya sa mesa nila, ngumiti at nagyayang maglaro. Sa labas, parang normal lang ang lahat, pero sa loob, unti-unting nabubunyag ang katotohanan. Habang humahaba ang usapan, lalo ring lumalalim ang hinala ni Hellstrom. Ang simpleng pagkikita ay unti-unting nagiging pinakamapanganib na sandali ng kanilang misyon. Sa ilalim ng mesa, nakatutok na ang mga baril sa isa't isa. Nakahanda na silang pumutok anumang oras. At bigla, nagbigay ng senya si Archie. Sumabog ang impyerno. Nagkagulo ang bar.
Isa na lang ang natirang buhay, isang sundalong German. Mula sa itaas, nagsalita si Aldo. Sinubukan niyang makipag-usap. Ibaba mo ang baril. Sandaling katahimikan at pumayag ang sundalo. Pero sa isang iglap, kumilos si Bridget. Bumagsak ang huling German, kailangan walang makaalam sa kanyang lihim. At sa kabila ng lahat, halos gumuho na ang kanilang misyon. Nagduda si Aldo sa nangyari sa bar, may mali. At pakiramdam niya, may nagtaksil sa kanila. Napunta ang hinala niya kay Bridget. Sa isip niya, baka ito ang nag-setup ng lahat. Sugatan si Bridget, may tama ang kanyang paa. Pero pinilit pa rin siya ni Aldo na magpaliwanag. Doon niya nalaman ang totoo. Noong nag-order si Archie ng 3 baso ng alak, itinuro niya ang bilang na 3 gamit ang maling daliri. Isang maliit na galaw, isang simpleng pagkakamali. Pero sapat iyon para mahalata sila. Wala nang balikan, kailangan nilang ituloy ang misyon dahil ito na lamang ang pagkakataon na dadalo si Hitler. At kung totoo iyon, maaaring baguhin nito ang buong takbo ng digmaan. Samantala, si Shoshana ay abala rin sa kanyang sariling plano. Matagal na niyang inihahanda ang paghihiganti. Gagamit siya ng mga nitrate film, mga lumang reel na madaling magliyab. Kapag nasunog, mabilis lalaganap ang apoy at kayang ubusin ang buong sinehan. Ito ang kanyang sandata. Ito ang kanyang plano. Pero may hindi siya alam. May isa pang panganib na paparating. Nalaman na ni Hans Landa ang nangyaring barilan sa bar. At nang dumating siya roon, natagpuan niya ang bangkay ni Major Hellstrom. May naiwan na ebidensya, isang panyo na may pirma ni Bridget at isang sapatos. Habang pinagdugtong-dugtong niya ang mga pirasong ebidensya, lalo siyang lumalapit sa katotohanan. Isang katotohanang maaaring sumira sa lahat ng plano. Dumating ang gabi, ang pinakahihintay na premiere ng Nation's Pride. Nakatayo si Shoshana sa harap ng salamin. Suot ang kanyang elegante at magandang damit. Tahimik ang silid pero sa loob niya may apoy na nag-aabang. Isa-isang dumating ang mga panauhin, mga general, mga opisyal ng SS, ang pinakamataas na leader ng Nazi. Sa itaas ng hagdan, nakamasid si Colonel Hans Landa. Pinagmamasdan ang bawat kilos, walang nakakatakas sa kanyang paningin. Samantala, sinamahan ni Shoshana sina Frederick at Goebbels upang batiin ang mga bisita. Parang normal ang lahat. Ilang sandali pa, magsisimula na ang palabas. Tahimik na umalis si Shoshana, papunta sa projection booth. Doon magsisimula ang kanyang paghihiganti. Nasa lobby na si Bridget von Hammersmark. Kasama ang grupo ni Aldo, nakapangalan bilang mga Italian filmmakers. Biglang lumapit si Landa. Ngumiti, magalang, pero may kakaibang lamig. Fräulein von Hammersmark, ano ang nangyari sa maganda mong paa? Ngumiti si Bridget. Sinubukang gawing biro ang sagot. Nadulas lang ako habang umaakyat ng bundok. Tumitig si Landa at bigla malakas siyang tumawa. Parang iyon na ang pinaka-absurdong paliwanag na narinig niya. Napatingin ang lahat, lalong kinabahan ang grupo. Pasensya ka na, sabi ni Landa. Hindi ko minamaliit ang nangyari sa'yo. Pero, bundok, bakit mo naman ginawa yon? Sa sandaling iyon, alam ni Bridget, hindi simpleng tanong iyon. Isa iyong babala. Unti-unti, binabasag ni Landa ang kanilang pagkukunwari. At habang lumalalim ang gabi, palapit ng palapit ang katotohanan at ang kapahamakan. Maingat na ipinakilala ni Bridget ang kanyang mga kasama. Mga kaibigan ko sila mula Italy. Isa-isa nilang sinabi ang kanilang mga pangalan. Pero ang hindi nila inaasahan, marunong pala si Landa magsalita ng Italyan. Napangiti siya, tahimik, pero mapanuri. Sinubukan sumabay ni na Aldo, pero hirap na hirap silang magsalita ng maayos. Doon, halos mahuli na sila. Pero hindi agad kumilos si Landa. Sa halip, parang nag-e-enjoy pa siya sa sitwasyon. Sinuri pa niya ang kanilang mga tiket, isa-isa. Mabagal, parang may hinahanap. At pagkatapos, hinayaan niyang makapasok ang dalawa nilang kasama sa sinehan. Pero bago pa makaalis sina Bridget at Aldo, biglang nagsalita si Landa. "My Fräulein," mahinahon niyang sabi. "May kailangan lang akong sabihin sa'yo. Maari ba kitang makausap ng pribado?" Wala nang magawa si Bridget. Sumama siya. Nagsisimula nang pumasok ang mga bisita sa sinehan. Sa loob naman, pinaupo si Bridget sa isang tahimik na kwarto. Tahimik si Landa, malayong malayo sa ingay ng lobby. Pagkatapos, nag-utos siya. "May kukunin ka lang sa bag ko?" Hinugot ni Bridget ang laman ng bag. Lumabas ang isang sapatos, ang parehong sapatos na naiwan sa bar noong nagkaroon ng barilan. Tapos na ang lahat. Ngumiti siya at bigla sinakmal siya ni Landa. Mahigpit, walang awa. Sinakalang leeg hanggang sa tumigil ang kanyang paghinga. Tahimik ang silid, walang nakarinig. At sa likod ng tagpong iyon, nagtagumpay si Landa sa kanyang sariling laro. Sunod, ipinadakip ni Landa si Aldo. Nakuha mula sa kanya ang isang dinamita, may kasamang timer. Pero may kakaiba, hindi niya ipinahuli ang dalawang kasama ni Aldo na nasa loob pa rin ng sinehan at may dalang mga pampasabog. Dinala sina Aldo sa isang lihim na lugar. Doon sila kinausap ni Landa at doon lumabas ang kanyang tunay na layunin. Hindi niya gustong iligtas si Hitler. Hindi niya rin gustong pigilan ang pag-atake. Sa halip, ginamit niya ito bilang pagkakataon. Isang pagkakataon para iligtas ang sarili niyang kinabukasan. Alam niya, malapit nang matalo ang Nazi Germany. Kaya bago pa matapos ang digmaan, gusto niyang makasigurado na nasa panig siya ng mga mananalo. Nag-alok siya ng kasunduan.
Hahayaan kong matuloy ang pagpatay kay Hitler at sa iba pang leader ng Nazi kapalit ng proteksyon mula sa Amerika. Sandaling katahimikan, hinanap ni Aldo si Bridget. Patay na si Bridget, walang emosyon na sagot ni Landa. At ang dalawa mong kasama, nasa sinehan pa rin na may dalang bomba. Nagulat si Aldo. Kung gusto ninyong manalo sa digmaan, patuloy ni Landa, kailangan ninyong makipag-deal sa akin. Ilang sandali pa, kausap na ni Landa ang mga Amerikano sa radyo. Gusto ko ng gantimpala, pera, medalya at marangyang buhay sa Amerika. Tahimik na nakatingin si Aldo. Nakikinig. Inabot ni Landa ang radyo sa kanya. Natapos ang kasunduan. Sa tingin ni Landa, panalo na siya. Pero may hindi niya alam. Si Aldo Rain, may sarili ring plano. Balik sa sinehan. Naghahanda na ang dalawang kasamahan ni Aldo. Tahimik, maingat. Bawat galaw ay planado. Nakumpirma nila, nasa loob nga si Hitler. Hinanda nila ang kanilang mga armas. Sa sandaling iyon, dalawang plano ang sabay na gumagalaw. Ang plano ni Shoshana at ang plano ng Bastards, parehong papalapit sa isang malaking pagsabog na magbabago ng lahat. Walang kaalam-alam ang mga manonood. Seryosong nanonood ang mga Germans. Sa screen, isang pelikulang puno ng aksyon. Pinagbibidahan mismo ni Frederick Zoller, putukan, tagumpay, pagpapakitang gilas, at sa loob ng sinehan, nakaupo ang pinakamakapangyarihang tao sa Nazi Germany. Nanonood sila, nagtatawanan, at ipinagdiriwang ang kanilang mga tagumpay sa digmaan. Pero hindi nila alam na sa likod ng pelikulang iyon, papalapit na ang kanilang wakas. Sa VIP area, biglang naisip ni Frederick na lumabas saglit. Nagpaalam siya kay Goebbels at tahimik na umalis. Samantala, handa na si Shoshana sa huling hakbang ng kanyang plano. Lumabas ang kanyang kasama at isa-isang isinara ang lahat ng pinto ng sinehan. Wala nang lalabas, wala nang makakatakas. Pagkatapos, pumunta siya sa likod ng malaking screen. Doon, nakatambak ang mga nitrate film. Tahimik, naghihintay, handa na siya, isang sindi na lang at magsisimula ang apoy. Samantala, ang grupo ni Aldo nagsimula na ring kumilos. Agad nilang pinatay ang mga gwardya ni Hitler. Hindi napansin ng mga tao sa loob, patuloy ang palabas. Pero sa likod nito, nagsisimula na ang kaguluhan. Umabot si Frederick sa projection room. Kumatok siya. Gusto niyang makita si Shoshana. Ngunit, hindi niya inaasahan ang sasabihin ng babae. Tinanggihan siya ng babaeng matagal niyang hinahangaan, ngunit hindi siya umatras. Sa halip, lalo siyang naging agresibo. Pilit pumasok si Frederick sa silid, habang sa ibaba, papatapos na ang palabas. Isara mo ang pinto, wala na tayong oras, biglang sabi ni Shoshana. Nabigla si Frederick. Tumalikod siya, sinara ang pinto, at bigla, bumagsak si Frederick sa sahig. Sugatan, pero buhay pa. Saglit na nag-alinlangan si Shoshana, nakaramdam ng awa. Lumapit siya, pero sa huling lakas ni Frederick, tinutok niya ang kanyang baril. Natumba si Shoshana, 2 buhay na tinapos ng digmaan. Tapos na ang pelikula, napaluha si Hitler, namangha siya sa palabas, nagpasalamat siya kay Goebbels, ngunit bigla nagbago ang screen. Lumabas ang mukha ng isang babae, malaki at nakatitig sa kanila. Ako si Shoshana Dreyfus, malinaw niyang sabi. Ito ang paghihiganti ng isang Hudyo. Sumiklab ang apoy, lumiyab ang buong sinehan, sumabog ang kaguluhan, nagtakbuhan ang lahat, sigawan, takot, walang makalabas. Sa gitna ng apoy, biglang pumasok ang grupo ni Aldo. Walang tigil, pinagbabaril nila ang mga German, kasama si Goebbels at si Hitler. Pero hindi pa tapos. Ang hindi nila alam, may iniwan si Landa, isang bomba sa ilalim ng upuan. Sumabog ang buong sinehan. Sa isang iglap, nabura ang mga leader ng Nazi. Hindi lang ito paghihiganti, ito ay hustisya. Mula sa isang batang tumatakbo para iligtas ang sarili, si Shoshana ang naging dahilan ng pagbagsak ng kanyang mga kaaway. At sa apoy na iyon, natapos ang isang madilim na kabanata. Magkasama sina Colonel Hans Landa at Aldo Rain patungo sa teritoryo ng mga Amerikano. Sigurado si Landa, ligtas na siya. Sa isip niya, tinulungan niya na maalis si Hitler at ang iba pang leader ng Nazi. Kaya naniniwala siya, sasalubungin siya bilang isang bayani. Pero may ibang plano si Aldo. Biglang nagulat si Landa. Nilabag mo ang kasunduan, giit niya. Pero walang pakialam si Aldo. Lumapit siya kay Landa. Bumunot siya ng kutsilyo. At bago pa siya pakawalan, nagpasya si Aldo na bigyan si Landa ng isang bagay na hinding-hindi niya maitatago. Isang marka, isang habang buhay na paalala. Inukit niya sa noo ni Landa ang simbolo ng kanyang kasalanan. Napahiyaw si Landa sa sakit. Sinisiguro ni Aldo na kahit saan siya pumunta, hindi niya matatakasan ang kanyang nakaraan. At nang matapos, tinitigan ang kanyang ginawa. Ngumiti siya. Sa tingin ko, ito na ang magiging pinakamaganda kong obra. At doon, tuluyang nagtapos ang kwento. Hindi lahat ng masama ay napaparusahan agad. Pero minsan, sapat na ang marka para hindi nila makalimutan kung sino sila. Minsan may batang tumakbo sa dilim, luha at
dugo ang tanging kasama. Akala ng mundo'y tuluyan ang nawala, pero ang apoy sa puso niya'y buhay pa. Sa ilalim ng sahig may lihim na buhay, tahimik na dasal sa gitna ng laban. Isang maling katok, isang maling galaw, at bumagsak ang mundo ng isang pamilya. May batang tumakbo palayo sa apoy, bitbit ang sakit